Good morning mga ka-asenso. Ito po ika 2 days na po natin na pagbibigay ng Sulfar QR sa ating mga piglets mula nung ako po ay magpurga ng Pepe dewormer nung ika 33 days old nila mula nung maiwalay. Dahil ika 29 days old po ako nagwalay nito dahil nung 1 po ako nagwalay. Pinanganak po ito is 2. So 29 days old po or 30 days old dahil may 31 po para tayo. Ngayon, after 3 days, nagbigay po ako ng Sulfar QR dahil water soluble powder lang naman po ito. Ika 2 days na po ito dahil 35 days old pa lang po sila ngayon dahil ngayon po ay 6 pa lang, August 6, so ika 35 days old pa lang po nila at nag-transition na rin po ako sa Early Win Pre-Starter mula po sa Early Win Immuno Booster. So para maiwasan ang pagka-stretch na kanilang bituka, magbigay po tayo ng Sulfar QR at kung napapansin po ninyo na nangihina po ang inyong alaga, magbigay po tayo ng Premoxil sa hapon. Kaya po mahalaga talaga ang pagbibigay ng Sulfar QR. Pansinin po ninyo, ang iba po may dalawa po dyan na basa ang kanilang dumi. Ayan po, kulay yellow. Reaction po yan ng pagpurga o dulot din ng lamig dahil sobrang lamig po ngayon gawa ng hangin amihan. So ito po magbibigay tayo ng Sulfar QR. Sa mga nagtatanong po paano ang pagtimpla nito, ang nakalagay po rito sa box ay isang sachet sa 4 liters ng tubig. Pero ang ganyang practice po ay ginagawa po namin yan sa wala pong mga karamdaman. Pero sa akin, sa practice po talaga namin dito sa farm namin since 2019 pa po ito. Ito po ang aming pagtitimpla. Sa 1 litro, pagdating po sa alagang baboy, sa isang sachet po is 2 litro ng tubig, lalo na po sa mga piglets. Pero kapag sa mga malalaki na, hinahalo lang po namin ito sa kanilang feed sa 1 kilo sa isang sachet. Pero dito po sa mga piglets, isang sachet sa 2 litro ng tubig. Ngayon po, sa 12 sila, ito 3 sachet yung bibigay ko sa 6 na litro ng tubig po ang aking ibigay. Ilalagay po natin rito. Ang 6 na litro po ay hanggang dito po yan. Nakasukat na po yan. Pero kung normal naman ng dumi ng inyong mga big, pwede po ito sa isang sachet sa 4 na litro. Ayan po mga kasenso. Nilagyan natin sila ng Sulfar QR. 3 sachet po yan. Ang tinubig ko po dito ay instead na 6 liters ng tubig dahil nga sa isang sachet 2 liters lang naman ako magtubig instead ng 4 liters. Dahil hindi naman ganun kalala ang pagtatay nila, ginawa ko na lang na bawat isang sachet ay sa 3 litro ng tubig. So bali 9 na liters ng tubig ito sa 3 sachet, sa 12 po sila. Ayan, pag naubos po nila, palitan natin ng plain water. Ayan, palit-palitan po silang uminom ayan sa nipple drinker. Ayan, palit-palitan po silang uminom sa nipple drinker. Pag naubos po nila, papalitan na po natin yan ng plain water. Ayan. Habang umiinom, ang iba kumakain iba doon ng Early Win Immuno Booster na may halo na pong Early Win Pre-Starter feeds. Ayan po, sa mga nagtatanong kung ano po yung pinapainom, ito po, Sulfar QR. Ano po ba? Para saan po ba ito? Ano po ba ang mga nagagamot nito? Lalong-lalo na po sa ating mga alagang manok. Ang nagagamot ng Sulfar QR, marami po. Ito po ay peste booster. Kahit walang sakit na ating manok, na iiwasan nito na magkaroon ng malala o malubhang karamdaman ang ating mga alaga. Lalong-lalo na po sa fowl cholera. Kaya po nitong prevention o gamot. Lalong-lalo na po, gamot po ito sa fowl cholera, laway-laway, diarrhea, salmonella, chronic respiratory disease, coccidiosis. Yun po yung ipot nila na may dugo po at malaria. At ang panghuli ay E. coli. Marami po nagagamot ang Sulfar QR. At kung nanghihina ang ating mga alaga, sa umaga magbigay tayo nito ng Sulfar QR at sa hapon magbigay tayo ng Premoxil powder sa ating mga alaga po. Ayan po ang combination niyan. Ayan kung makikita niyo sa drawing. Kaya may Sulfar QR ang Premoxil dahil sila po talaga ang partner. Ayan po, hanggang dito na lang po ang video na ito mga ka-asenso. Ganun lang po ang aming mga ginagawa sa aming mga alaga. Hindi po kami kinakabahan kung may mga dumadating na simpleng karamdaman dahil nga po meron na po kaming mga prevention at meron po kaming nakastocks na mga gamot dito po sa aming farm. At ayan po, ang lulusog po nila sa edad nila na 35 days old. Bukas po ay ika 36 nila. Transition pa rin po kami sa
kanilang kinakain para hindi po mabigla ang kanilang panunaw o hindi ma-stretch ang kanilang intestine sa pag-accept ng panibagong texture ng feeds. Dahil mula sa booster feeds, malambot po yan, papunta sa pre-starter feeds na medyo matigas-tigas po yan sa pakiramdam nila. Yan po, umiinom sila. Naantay ko lang na maubos po nila at maglalagay po ako ng tubig. Dahil saglit lang po nila maubos yan habang kumakain sila. Ito po yung lagayan ng kanilang tubig, automatic drinker po nila. Ayan, naka-ready po ang BMP 100 dyan. Kung hindi available ang BMP sa inyo, dahil ngayon po hindi available ang BMP sa market dahil binago po ang lagayan dahil nga natatapon sa pagdating sa transport. So, ngayon, Bitmin Pro po ang inyong gamitin. Ayan, hanggang dito na lang mga ka-Asenso. Maraming salamat. Sa mga nagsisimula pa lang, hopefully na makatulong po ang aking mga kaalaman o aming practice dito sa aming farm. Since 2018 pa po kami nag-start magbababoy. Marami po nagsasabi na mali yung ginagawa namin, pero bakit po kami nag-successful? Mula lang po kami sa maliit na piggery, ngayon malaki na po. Kung mapansin niyo, may mga equipment na po kami. May mga heavy equipment na po sa aming piggery. Dahil mabibigat na po ito, kaya heavy. Hanggang dito na lang po mga ka-Asenso. Sa mga nagme-message na antabayanan nila yung takbo ng aming farm, maraming salamat po. Ito na po, next day, sa mga susunod na pag-upload, unti-unti ko na po ipapakita sa inyo yung mga return sa amin. Maraming salamat po.